Nagbukas ang pelikula sa isang tren na dumadaan sa isang desyerto na lugar. Sa loob ng tren, nakaupo ang isang magaspang na lalaki na nagngangalang Virgil at kumakain ng ilang piraso ng kanyang tinapay. Sa harapan niya, isang babae ang nakatitig sa kanya na sinusubukang pakalmayan ang kanyang sanggol. Pagkaraan ng ilang oras, huminto ang tren at lumabas si Virgil, ngunit hindi bago ibigay ang kanyang tinapay sa babaeng nasa loob. Pagkatapos ay lumakad siya sa malapit na tindahan at tinanong ang may-ari kung may napansin ba siyang tao sa paligid. Gayunpaman, ang may-ari ay patuloy na nanonood ng drama sa TV nang hindi nagbibigay ng anumang tugon. Nang maglaon, nagtanong si Virgil kung nasaan ang banyo at itinuro siya ng may-ari sa ibang wika. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, nakita niyang marumi at puno ng langaw ang banyo. Sa kabila nito, napilitan si Virgil na gamitin para maibsan ang sakit ng tiyan. Habang nasa banyo, isang boses ang nagtanong sa kanya kung may hinihintay ba siyang tao na bumabiyahe papunta sa kanyang destinasyon. Nang marinig ito, sinabi ni Virgil na oo at lumayo ang lalaki. Sa sumusunod na eksena, nakasakay si Virgil kasama ang isang driver ng truck, si Keith, na maghahatid sa kanya sa nasabing compound. Sa daan, ipinaliwanag ni Keith kay Virgil ang tungkol sa mga babayarang gas at tubig sa paglalakbay. Medyo nagulat si Virgil nang makita ang dagdag singil dahil akala niya ay magiging mura lang ang pamasahe, kaya napamura siya sa laki. Matindi ang init, sinubukan ni Virgil na buksan ang aircon sa truck, ngunit pinagalitan siya ni Keith, at sinabing uubusin nito ang baterya at ikasisira ng makina. Habang naglalakbay sa isang lubak na daan, nasira ang gulong ng truck at napilitan silang huminto at magpalit ng gulong. Habang kinakabit ang gulong, napansin nila ang dalawang ligaw na aso na nag-aaway. Nang makita ito, hinabol ni Kate ang malulusog na aso. Hindi nagtagal ay naayos nila ang gulong at nagpatuloy huminto sila para mag-refill ng gas. Doon ay naabutan sila ng gabi, kaya nagpasya silang magpahinga at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagsindi sila ng bonfire tapos, tinanong ni Keith si Virgil tungkol sa kung anong motibo niyang pumunta sa compound. Sumagot si Virgil na naghahanap siya ng panghabang buhay na trabaho at sigurado siya na matatanggap siya. Napaisip si Kate sa sinabi tungkol sa compound, sinisikap niyang ipaunawa kay Virgil na ang pagpunta niya doon ay hindi magandang idea. Idinagdag din niya na ang tanging bagay na makikita niya doon ay mahihirap na trabaho. Gayunpaman, tumugon si Virgil na hindi siya natatakot whatever it takes. Kinaumagahan, si Virgil na nagmamaneho ng truck habang si Kate ay petiks at chill sa passenger seat. Si Virgil ay nagsimulang makaramdam ng init dahil sa nakakapasong araw sa labas at nagpas siyang i-on ng aircon sa buong level max nito. Maya-maya ito ay humantong sa pagkasira ng makina ng truck. Nagising si Kate at nalaman ang ginawa ni Virgil. Sinigawan niya ang makulit na lalaki at sinabihang bakit niya ginawa iyon. Humingi ng paumanhin si Virgil at nagpakalma sa sarili. Sa kanyang pagbabalik sa truck, napansin niya ang mga kumikislap na mga bato mula sa malayo. Na-curious siya. Nilapitan niya ito at tinanggal ang mga buhangin sa bato. Tila kulay ginto ang bato at kinabahan si Virgil nang makita ito. Tinawag niya ang galit na si Kate at sinabing Kate ang bato, sabay sigaw ng Darna. Syempre joke lang, tignan mo to. Kumari pa si Keith at namangha sa nakita, kinuha agad ang lighter, at sinasabi na kung ito ay masunog at maging itim, ito ay hindi ginto.